kagalakan sa puso. Hallelujah. Magbigay ng may galak. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Magbigay ng may galak para sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Pasalamatan siya kung may kagalakan sa puso. Hallelujah. Kung may kagalakan sa puso. Hallelujah. Amen. Minsan ba po palakpakan tayo po yung kiyakatamang Diyos? Hallelujah. Amen. Purihin po ang Diyos. Glory to God. Magandang umaga po. Salamat po sa Diyos at tayo po'y narito. Gusto po nating i-welcome muna ang pong mga bisita natin from Holy Cross. Intern po sila from San Jose. I-welcome po natin si Sister Cielo Marie de la Cruz. Pwede ba tumayo? Ayan. Maria Cristina Cassandra Mangiral. Ayan po. Eduardo Antonio. Ayan. At saka po si Aris David. Ayan. Welcome kayo dito sa ating pagsamba. Salamat din po kay Sister Malu na nag-invite po sa ating mga kapatid. Ano po? Ayan. Tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa Kanya pong kabutihan sa atin. At patuloy na hilingin natin sa Diyos ang Kanya pong pagkilos sa atin pong kalagitnaan. Kung meron po kayong mga Bible, ay buksan po natin sa sa Philippians chapter 1 verses 20 up to 24. Philippians chapter 1 verses 20 up to 24. Ikit yun po. Philippians chapter 1 verses 20. Sabi na pong Paul, karayang taga Philippians chapter 1 verses 20 up to 24. I eagerly expect and hope that I will in no way be ashamed, but will have sufficient courage so that now, as always, Christ may be exalted in my body, whether by life or by death. For to me, to live is Christ, and to die is gain. If I am to go on living in the body, this will mean fruitful labor for me. Yet what shall I choose? I do not know. I am torn between the two. I desire to depart and be with Christ, which is better by far. But it is more necessary for you that I remain in the body. Tayo po'y manalangin. Inihiling namin, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na Ikaw ang humawak ng aming mga buhay. And Lord, as we worship You today, we pray that the Holy Spirit will move in the hearts of Your people. Lord, we expect great and mighty things from You. Inihiling namin, O Diyos, na katagpuin Mo ang pangangailangan ng Iyong mga anak. Dalangin namin, O Diyos, na Ikaw ay magsalita sa pamamagitan ng mga may papangaral na salita ngayon. Inihiling namin, O Diyos, that Jesus Christ will be lifted up, will be glorified through this message, and people will be blessed, Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ihanda mo ang aming mga puso at ang aming mga kaisipan upang tanggapin ng iyong mga salita.
Inihiling namin, O Diyos, na ang iyong banal na spirito ay kumilos. Maranasan namin, Panginoon. Dalangin din namin, O Diyos, na may pangaral ang iyong salita, Panginoon, tama, ayon sa iyong kagustuhan. At Lord, naniniwala kami na gagawin ito ang iyong intention, Panginoon, na maging pagpapala at maging hamon at ang mga salita mo, O Diyos, ay may pamuhay namin. Inihiling din po namin, O Diyos, sa pagkakataong ito, ang iyong pagpapagaling kay Sister Cecil. We pray for your healing in the name of Jesus Christ. Panginoon, nasa hospital po siya at nagpapagamot. We pray for the power of the Holy Spirit. Panginoon, wala pong imposible, Panginoon, sa iyo. Nihiling namin, O Diyos, ang inyong pong kapangyarihan na magpagaling. Gayon din po kay Brother Melchor na nasa hospital din po siya, na stroke. In the name of Jesus Christ, let your healing power be upon him, O God, in the name of Jesus. Lord, ikaw din ang mag-provide ng mga pangangailangan, Panginoon. Lord, magparanas ka ng iyong kapangyarihan at ng himala, Panginoon, sa kanya pong kalagayan. In the name of Jesus Christ. Gayon din po, Panginoon, kay Darang Baby, Panginoon, pagalingin mo po, Diyos. Lord, kung ano man ang karamdaman, Panginoon, hipuin mo, pagalingin, Panginoon, in the mighty name of Jesus. Gayon din po kay Chelsea, Panginoon. Lord, bigyan mo, Panginoon, ng pag-asa, ng dahilan, Panginoon, ng ikaw magbigay ng inspirasyon sa kanya, Panginoon. At ibigay niya ang kanyang buhay sa iyo. That life in Jesus Christ is beautiful and wonderful, O God. Lord, palakasin mo ang kanyang loob, Panginoon. Mapagtagumpayan po niya kung ano man ang nararanasan po niya na damdamin, O Diyos, na nagpapababa, Panginoon, ng kanyang emotion. Lord, we just entrust everything to you, Lord. Lord, we are expecting from you today, sa amin ngayon, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, we honor you. We thank you. We worship you, Lord. This is what we pray. In Jesus' name. Ang sabi po ng isang quotation, it was quoted by Doddridge. Ang sabi po niya, my sole aim in living is to glorify Christ. Napakaganda, ano po. Sabi niya, my sole aim in living is to glorify Christ. Sabi po niya, He is the supreme end of my life, and I value it only as being devoted to His honor. Maganda, ano po? And it was also quoted ilang beses po ng mga sumunod sa Kanya, ano po? Sabi niya, He is the supreme end of my life, and I value it only as being devoted to His honor. Ang tanging gusto lang niya ay maparangalan at mapurihan si Jesus. Ito po ay in-exemplify ni Paul sa kanyang buhay. Ang aim po ng Apostol Pablo ay magbigay ng karangalan, ano po, at kalwalhatian sa Diyos. At ang aim ng kanyang buhay was not honor for himself. It was not learning. It was not gold. It was not pleasure. It was to glorify the Lord Jesus Christ in his life. Ito po ang single purpose ng kanyang kaluluwa. Ang purpose na ito, a purpose to which he devoted himself with as much singleness and passion. Yun ang kanyang buhay. Iniwan niya ang lahat. Sabi niya, I consider all of things rubbish that I may gain Christ and be found in Him. Single purpose. Christ. Passion. Ano po? Ang buhay po natin, ang mga buhay natin, should be devoted to Christ. Amen. We must pursue Him, love Him, and live for His glory alone. And
Kung ganon, kagaya po ni Paul, everything else will be secondary. Ang magiging mahalaga sa atin, kung kagaya tayo ni Apostle Paul, living for Jesus Christ, and our passion ay para sa Kanya lamang, and we pursue Him, we love Him, and living for His glory alone, nothing else will satisfy sa mundong ito. Hindi po success, hindi po yung material gain or financial gain or wealth. But ang magbibigay po ng satisfaction sa atin ay si Jesus Christ. Do you believe that? Naniniwala po kayo doon? We must pursue Christ. O pursue, follow din po yan. It's the same. Ang sabi po ng verse 21, to live is Christ. For me, sabi po ni Paul, to live is Christ and to die is gain. Ang verse na ito ay nagpapakita that no matter what happens in life, for a Christian, for a believer in Jesus Christ, for the one who loved Jesus and lived for His glory alone, wala pong it will always be gain. Death, sabi niya, kung ako ay mamatay, that will be gain for me. At kung that's far better. Pero kung hindi pa ako kukunin ni Lord, sabi niya, it's still a blessing. Bakit? Sabi niya, it will be a fruitful ministry to share Jesus Christ to others. It's always gain for those who live for Jesus Christ. Amen. Sana ganun yung natin, yung puso natin, in pursuing Jesus Christ. And what does it mean to pursue Christ? Sa verse 10, sa Philippians chapter 3, verse 10, ang sabi po ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Sa John 17, verse 3, sabi niya, now this is eternal life, that they know you. They know. Sabi ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. Tapos sa John 17:3, sabi niya, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ. So, God, sabi na, one true God, only true God, and, ibig sabihin, magkaiba, distinct. Whom you have sent. So, know Christ. To become fully acquainted, sa ating Panginoon, ay dapat nakapasakop tayo sa Kanya. Para lalo nating makilala si Jesus Christ, we should be fully acquainted with His character, with His plans, and with the claims that He claimed. Malaman natin ang Kanyang buhay, ang Kanyang mga katuruan, ang Kanyang plano para sa ating mga buhay. Kailangan ang isang mananampalataya o ang isang tao ay magkaroon ng relasyon kay Jesus Christ bago niya makilala. We will know Jesus Christ better kapag tayo po ay mayroong relasyon sa Kanya. Bagbanggitin ko po ulit yung John 17 verse 3, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Anong makikita po natin dito sa John 17 verse 3? Sabi niya, this is eternal life, that they know you. Ibig sabihin, knowing Christ means eternal life. Kilalanin si Jesus Christ, sa ating buhay at magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya, and para lalo nating makilala, and knowing Him based on this verse is eternal life. In knowing Christ, we must desire Him. Siya yung pinaka sa atin, siya yung una sa atin. I-desire natin ng Panginoon.
Alam po ninyo, marami tayong dinidesire sa buhay. Marami tayong ninanasa sa buhay na magkaroon tayo. Marahil tayo ay nangangarap na maabot natin ang mga ito. Ano po? We desire these things, nangangarap. Wala pong problema. Ano po? Let us dream big. Ano po? Pero dapat una po kaysa mga yan ay yung Diyos. Desire God. No? At sa ating pagnanasa na lalong makilala ang Panginoong Diyos, ay dapat tayo po ay nag-pray. Because prayer is fellowship with God. No? Tayo ay lumalapit sa Diyos, meron tayong relasyon sa Diyos, nagnanasa na makilala natin siya. Paano? Ito ay sa pamamagitan po ng ating prayer. Fellowship with God in prayer. Kung gusto po natin lalong makilala personally, ang isang tao, ang isang tao ay dapat hindi lamang tayo, anong tawag dito, yung oras, ang English po nito, we make time for the person. Hindi po ba kapag tayo po ay gusto natin maging mapalapit sa Kanya. Gayon din po sa Panginoon. If we want to know Jesus personally, hindi lamang po yung mga tirang oras natin, sasabihin natin, wala na akong oras. Wala nang panahon, ang dami ng ginagawa sa maghapon. Tapos, kung minsan marunong pa tayo sa Diyos, bakit? Sasabihin natin, kulang ang oras. Ginawa nga ng isang araw, 24 hours. One day. Tapos sasabihin natin, kulang ang oras. Hindi po magkukulang. We make time. We should make time for Jesus. Para lalo natin siyang makilala. Yun po ang passion ni Paul. Sabi niya, I want to know Christ. At ganun yung maging nasa natin. Magkaroon tayo ng passion para kay Jesus Christ. Hindi lamang po yung hinahayaan natin yung mga araw na lumilipas at para bagang wala lang na it's as if we don't have a relationship with Christ. No. Let us be passionate for Jesus Christ. So, kailangan po mag-fellowship tayo sa Panginoon in prayer. Basahin natin ang kanyang mga salita. Kasi po, ito ang revelation ng Panginoon. Full revelation po ang Biblia. Hindi na po tayo magkakaroon pa ng revelation other than what is written in the Bible. Yung pong sasabihin, ito, meron akong bagong revelation. Hindi po revelation yan. Dito na po yan. Lahat na, nandirito na po. So, we read this word, it is God's revelation of Himself to man. Dito natin makikilala si Jesus Christ. Dito natin makikilala ang Panginoon. We can know Jesus Christ through His Word. We need to spend time in prayer and in reading His Word. Know Christ. Pangalawa po, si Paul, ang model po ng kanyang buhay ay si Jesus Christ. Alam po ninyo, mabigat yung ni Paul, yung kanyang history. Kung alam po natin yung kanyang buhay, ay before he became a Christian, siya po ay isang persecutor. Lahat po ng mga sumusunod kay Jesus Christ, humingi siya ng sulat sa mga authorities upang i-persecute, upang hanapin, at kung kinakailangang patayin, papatayin niya yung mga tagasunod ni Jesus Christ. Pero merong nangyari sa kanya doon po sa Acts chapter 9. Habang papunta siya sa Damascus, ay merong liwanag na nakasisilaw at siya po ay tinamaan ng liwanag na yon at siya lang nakarinig doon sa nagsasalita. Yung mga kasama niya, hindi narinig. Ang sabi po ay, Paul,
Why do you persecute me? Mahirap, ang sabi po ng boses na yon, mahirap na ikaw ay sumipa sa isang matulis na bagay. Ang sabi nun, parang, sumisipa ka sa isang matulis na bagay, you are just hurting yourself. Pinipersecute niya yung mga mananampalataya. Ano po? Nung makakilala po siya sa Panginoon, by the way, sabi niya, tinanong pala niya, sino po kayo, Panginoon? Nagpakilala. Sabi niya, I am Jesus Christ. At magmula po noon, siya po ay sumunod. At ang kanyang buhay ay, ang naging nasa niya, sabi ko nga po, naging passionate siya kay Jesus Christ. At ang kanya pong ini-imitate ay si Jesus Christ. Sa 1 Corinthians chapter 11 verse 1, ang sabi po niya sa kanyang sulat, follow me as I follow the example of Christ. Christ is the model of Paul's life. Ang pag-ibig niya sa Panginoon, hindi natin matatawaran. Ang kanya pong paglilingkod sa Diyos na nagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Jesus Christ. He is ready to lay down His life for the cause of Jesus Christ. He is ready to lay down His life for Jesus Christ and for the message na kanya pong dinadala. His model is Jesus Christ, love for God and people. Siya po ay pupunta sa mga lugar na kung saan si Jesus Christ ay hindi pa kilala. Nag-mission po siya, pumunta sa mga lugar na hindi pa naririnig si Jesus Christ. At pinapakilala po niya sa mga tao. Ang sabi po niya sa Philippians chapter 2 verse 5, no? So yung kanyang pag-ibig sa Panginoon, pag-ibig niya sa Diyos, tinutularan si Jesus Christ. Ang kanyang pagpapakumbaba, siya po ay sumulat sa mga taga-Filipos sa chapter 2, verse 5. Ang sabi niya, in your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus. Who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage. Rather, He made Himself nothing by taking the very nature of a servant. Being made in human likeness, and being found in appearance as a man, He humbled Himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Humility, the example of humility of Jesus Christ. Yun po ang kanyang tinutularan. Ano po? He is imitating Christ in His love. He is imitating Christ in His humility. He is imitating Christ in sacrifice. Ano po? Si Paul, he invested his life for the cause of Christ. Hindi na niya babalikan ng dati niyang buhay na pinipersecute niya ang mga mananampalataya. Hindi na niya babalikan ang kanyang dating buhay na even though he was very powerful in terms of yung pong human standards, hindi na po niya babalikan yun. Sacrifice. Ano po? Maraming beses sa kanya pong patotoo, sinabi niya ilang beses pong na-endangered po ang kanyang buhay. Pero magpapatuloy po siya. Sacrifice. Ini-imitate po niya ang Panginoon. Hinahayaan niya na ang banal na Espiritu ang maghari sa kanyang puso. Ano po? Bukas siya doon sa kung ano ang kilos ng Panginoon. Minsan po ay nananalangin siya. Pagkatapos meron siyang plano. Makikita po natin ito sa libro na po ng Acts. Ano po? Siya po ay mayroong dapat napuntahan na lugar, pero that night, nagsalita ang Diyos sa kanya na hindi muna siya dapat pupunta doon, pupunta siya sa isang lugar. Bukas siya kung ano ang kilos ng banal na Espiritu sa kanyang buhay. What the Lord desires of him, bukas po siya. Ano po, kung minsan meron tayong mga plano, di po ba? Lord, ito yung gusto ko. Pero kung minsan ito ay dinadivert ng Panginoon,
nilalagay niya tayo doon sa kanyang gusto para sa atin. Huwag na po tayong mag-resist. Ano po, masasaktan ka lang. Huwag na tayong mag-resist. Ano po? So imitating Christ should be constantly in view. All of our lives, all of our Christian journey ay dapat nakatingin po tayo doon sa ang ating example ng ating buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Huwag nating alisin ang ating mga paningin sa Kanya. Ang sabi po ng Hebrews 12, fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. At yan po ang ginagawa po ni Paul. Fixing his eyes on Jesus, not taking away his eyes on Jesus Christ. We must imitate Jesus. People can only follow so long as we follow Christ. Huwag nating ituro yung mga tao na sumunod sa atin na hindi natin sinusunod si Jesus Christ. Maliwanag po ang 1 Corinthians 11:1. Sabi niya, follow me as I follow the example of Christ. Parati nating ituro ang mga tao kay Jesus Christ. Ano po? Siya ang dapat na maitaas. Siya yung dapat na sinusunod ng mga tao. Ano po? People can only follow so long as we follow Christ. Christ-likeness is our goal. Hindi po natin magagawa ito ng sarili natin. Babanggitin ko po ang isang quotation. Kinote din ito. Ang alam ko po, ang nagsalita isang Filipino pastor, pero parang kinokote na rin ito sa mga ibang pastor. Ano po, mga foreigners, ano po. Ang sabi, ang Christian life is not a hard life. It's an impossible life. Totoo naman po. We cannot do it on our own. Ano po? We need the grace of God, the grace of Jesus Christ, and the power of the Holy Spirit, ano po, upang tayo po ay makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. In order for us to be Christ-like, we need the grace of Jesus Christ. We need the power of the Holy Spirit upang magawa po natin ang tayo po ay sumunod kay Kristo. Ano po? Know Christ, imitate Him, make Him known. Ano po? Ang desire po ni Paul ay lahat ng tao, lahat ng makakakilala niya, ibahagi po niya si Jesus. Kasi alam niya, ang wala kay Jesus Christ ay mapupunta sa kapahamakan. Ninanasa po niya na ang kanyang pananampalataya ay maibahagi sa iba, as far as possible among mankind, kasi alam po niya ang kailangan ng tao ay si Jesus. Mayroon pong awitin noon. Ganito pong lyrics. People need the Lord. Bagay po sa boses ni Brother Roland ito. People need the Lord. When will we, tayo po, when will we realize na kailangan nila ang Panginoon? I-share natin. Ano po? Tayo po bilang mga mananampalataya, we can never outgrow our need for Jesus Christ. Sa journey po natin, sa bawat yugto ng ating buhay, sa ating pananampalataya, we will always need Jesus Christ. Amen. Si Paul, ito ang kanyang nasa. Ibahagi si Jesus Christ. Bakit kaya? Ang sabi po kasi ng Acts chapter 4 verse 12, there is no other name for which man will be saved. Only the name of Jesus Christ will save.
Kaya ang pagnanasa po ni Paul na si Jesus Christ ay ibahagi. Sabihin ang pangalan ni Jesus na manampalataya ang mga tao sa Panginoong Jesus because the name that was given under heaven for which man must be saved is Jesus Christ. Sana inilagay natin ang ating pananampalataya at patuloy na ilagay ang ating pananampalataya kay Jesus. Ito po ang passion ni Paul. Ready po siya kahit na saan siya dalhin ng mensaheng ito. Ready po siya na ipagkaloob ang kanyang buhay kahit na ito po ay makikita natin sa kanyang istorya naman. Ano po? His consuming passion is to make Christ known. Sabi po ni Jesus sa kanya that he will be an apostle to the Gentiles at ginawa po niya yan. Ano po? He would gladly and passionately do it for Jesus Christ. At dito po niya ininvest ang kanyang buhay sa pagbabahagi kay Jesus Christ. Ano po? He seriously gave his life. He devoted his great talents. Matalino ba si Paul? Talentado ba siya? Ay, matalino po ito. Sabi niya, I am advancing as compared, sabi niya, doon sa aking mga kaedad. Malayo ang agot nila sa akin. In terms of the law, ano po, in terms of passion, ano po, yung pong kanyang kakayahan, yung kanyang buhay, ano po, ay ininvest niya dito. Ano po, he gave his life, he devoted his great talents for the cause of Jesus Christ. Never was there a man who gave himself with more passion to any enterprise, to this enterprise of winning souls than Paul did. Ang dami po niyang sulat na binabasa natin. Ano po? Hindi na niya babalikan yung dati niyang buhay nang makilala ang Panginoon. Ano po? Dito na niya ininvest ang kanyang buhay. Dito sabi niya, dito ko na uubusin ang panahon ko. At ginawa po niya yon. He proclaimed Christ wherever he went. Alam po ninyo, kahit nasa kulungan siya. Kinulong siya dahil sa pagbibigay ng mensahe, ano po, pagbabahagi patungkol kay Jesus Christ. Ikinulong siya. Pero kahit nakakulong siya, ano po, binabahagi niya si Jesus Christ. At ang sabi niya, alam ng mga tao, yung mga nasa kulungan at naibalita na doon sa mga community, doon sa Rome, ano po, na siya ay nakakulong dahil nangangaral siya ng salita ng Diyos. He proclaimed Christ wherever he went. Tayo po, inilagay ng Diyos doon sa ating mga lugar na kung saan tayo, mga eskwelahan po natin, mga pamilya na pinili ng Diyos para sa atin, mga community na kung nasaan po tayo, we must proclaim Jesus Christ. Kailangan nila ang Panginoon, kailangan nating lahat ang Panginoon. Make Christ known. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing the goodness of God. Sing, I love you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. In all my days, I've been held in your hands. From the moment that I wake up until
lay my hands, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, and I will sing the goodness of God. Sing, I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire, the darkness nights. You were close like no other. I've known you as a father. Yes, Lord. I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, Lord. And all of my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, your goodness is running out, it's running out to me. Your goodness is running after, it's running out to me. With my life laid out, I surrender now, give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Yes, Jesus. Your goodness is running after, it's running out. Yeah, Lord. It's running out to me. With my life laid down, I surrender now, give you everything. You're good. Your goodness is running out, it's running out to me. Oh, your goodness is running out, it's running out to me. Yeah, your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now, I give you everything. 'Cause you're good. Your goodness is running out, it's running out to me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. Every breath that I am in, oh, I will sing the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. All my life you have been so, so good. Every breath that I am, oh, and I will sing the goodness of God. We'll sing all my life. All my life you have been faithful. You worship you, Jesus. All my life you have been so, so good.
kagaya po ng iyong lingkod, ay kilalanin ka namin, O Diyos, na kami, O Diyos, ay sumunod sa iyo, na maging halimbawa namin ng aming Panginoong Hesus. Ibahagi namin, O Diyos, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagliligtas. Na sa buhay namin, Panginoon, siya ang lahat-lahat sa amin. That we desire to enjoy His presence and we desire to be used by Christ so that He will be lifted up and glorified among the people. Salamat po. Salamat po. Ang maging kagalakan namin at katuwaan namin ay ang maranasan ang Panginoong Hesus sa aming buhay. Maranasan namin siya sa aming mga pagsamba na kagaya nito. Salamat po. Salamat po. Ikaw ang nakakaalam ng aming buhay, Panginoon. Lord, ang dalangin namin na manatili kami, O Diyos, kay Kristo. Ang dalangin namin, O Diyos, ay patuloy na nasain namin, O Diyos, na makapaglingkod po kami ng higit sa aming mga buhay, higit sa aming mga pangarap at mga ninanasa sa buhay, ay maging passionate kami kay Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Patuloy na hipuin mo ang aming mga puso, Panginoon. Ikaw ang magbigay ng direction sa amin. Lord, we pray that we continue to commit our lives to Jesus Christ and serve Him well. Serve Him well. Sapagkat alam namin, Panginoon, na our labor in the Lord is not in vain. In the end, we will not regret our decision to love Him, to follow Him, and to give our lives to Him, and to live for Him. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we honor You. We thank You. Thank You for Your presence. Thank You for Your message today. Salamat po. O Diyos, ang inyo pong mga anak, pagpalain mo, iparanas ang biyaya ng Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu. Amen. 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 God bless everyone po. God bless. God bless.